Hi guys, good morning, good morning. Kumusta? Lakwachiro here. Andito naman tayo. At mangungulit na naman tayo sa inyo at kukunin na naman natin ang inyong kakaunting oras. Salamat sa time na pinagbigyan niyo pa rin ang aking mga pinagsasabi. Hindi ko alam kung may kwinta or wala. Basta importante, makapagpalabas ako ng aking opinion sa gobyerno. Lalong-lalo na yung mga switik sa lipunan, mga walang hiyang manggagamit na mga politiko. Di ba? So, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi mga kababayan. Kung saan man makarating ang aking vlog, kumusta kayo dyan? So, dito naman tayo at pag-usapan natin guys, yung mga nangyayari sa ating lipunan. Kahit busy tayo sa ating paglalakbay, kung saan-saan man tayo nakakarating sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, pero updated pa rin tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Di ba? So, here we go. May pag-usapan tayo guys about kay Eden Santos. Pag-uusapan natin kung bakit siya gustong ipatanggal sa Malacanang, di ba? At papalitan siya ng ibang mga kasamahan niya sa NEET 25. Kung naalala nyo guys, noong mga nakaraang press briefing ni Claire Castro, meron siya mga nabanggit na meron na daw mga barangay na cleared sa drug o sa droga, no, sa dito sa time ni BBM, nasa mga 2,000 4,000 barangay daw yata. So tinatanong siya ni din kung saan at pwede ba magbigay ng mga pangalan ng barangay para at least ma-confirm lang, pero wala siyang naibigay, di ba? Hindi siya prepared. Kasi hindi daw ibinigay sa kanila lahat, di ba? So, nag-start doon kung bakit napag-initan siya ni Claire Castro. Actually, hindi lang naman maraming mga instances kung bakit nasusuplak ni Eden si Claire Castro sa mga tanong, di ba? So ngayon, ang kanilang reason kung bakit kailangan nilang tanggalin si Eden sa Malacanang Press Corps, dahil lumabag daw ito sa protocol. So, yun yung kanilang rason. Pero, tayo mga nanonood, di ba? Nakikita naman natin yung realidad, di ba? Sa Malacanang, yung takbo, kung paano siya mag-handle sa mga taga Malacanang Press Corps, kung paano sila nagkakaroon ng palitan ng tanong at saka sagot, di ba? So, makikita mo talaga sa lahat ng mga press na nanonood na si Eden talaga yung pinaka kakaiba sa lahat. Kumbaga, hindi siya nasisilaw sa lahat ng mga material na bagay. Alam naman talaga natin yan. Hindi naman may pagkaila yan sa public na pag nasa Malacanang ka, abundant ka sa lahat ng mga material na bagay, di ba? So, mapa-janitor ka man, mapa-security ka man, mapa-press ka man, or basta nandyan ka, I'm sure na mayroon talagang blessing na marireceive mo galing sa Pangulo o galing sa Malacanang. So, para lang makukuha yung simpatiya ng mga tao na nandoon at magiging palagay natin tuta ng Pangulo. Para kung ano man yung mga makikita nila na hindi kanais-nais sa Pangulo is wala, parang bulag lang sila. Pero si Eden iba, no? Talagang tinatanong niya, no? At talagang makikita mo sa kanyang pagkatao na talagang gusto niya ng clear at gusto niya ng malinis. Di ba? Oo nga naman kasi nagbabalita ka, di ba? Sa mga accomplishment ng Pangulo, tapos yung pala ano lang pala yun, pakitang tao lang pala yun, yung mga
binabalita mo sa public, di ba? Wala palang katotohanan. O ito, papakita ko sa inyo guys kung bakit nasasabi ko na walang katotohanan yung mga pinagsasabi ni Claire Castro at yung mga ibinabalita niya sa publiko na kunwari accomplishment ni BBM. Dito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Yun. So, nakikita natin, di ba? So, sabay-sabay nating nakita yung mga panlilinlang panglilinlang ng Malacanang sa taong bayan. Through sa presentation ni Claire Castro, di ba? Ipinalandakan niya doon na ipipresent niya sa Malacanang Press Corps yung mga barangay cleared sa drugs. Di ba? Sa time ni BBM. Ang kapal-kapal. Di ba? Ang kapal-kapal ng mukha as in yung papel na ipresinta ni Claire Castro sa mga taga Malacanang Press Corps. Pero nung nireview ni Eden yung mga papel, no? So na-discover niya na ang kalahati pala doon is blanco. O di parang ano din yun, parang sa Congress din yun na budget report, blanco, di ba? Oh. So nasasaka nila na yun kung dudoktoran nila yun, di ba? So lang sila ng accomplishment report at ipapresenta nila sa taong bayan. Oh, hindi pa ngayon kompleto yung mga barangay, di ba? Oh, yung mga barangay na yun, wala nga mga pangalan, numero lang ang nandoon, total of barangay na cleared. Oh. So wala man lang pinakita mga pangalan kung anong pangalan ng mga barangays. Di ba? So makikita natin dito na talagang pinagluluko ng gobyerno ng Malacanang ang taong bayan. Oh. So I'm sure, sigurado ako na itong i-report ni BBM sa kanyang SUNA, sa darating na SUNA. Oh, sigurado ako house show 'yan. Oh, 'di ba? Oh, walang kakwinta-kwinta 'yan. Kaya nga siya nagkukumahog ngayon, 'di ba? Pumupunta kung saan-saang lugar, saan-saang lupalop ng Pilipinas at ipapakita niya sa taong bayan na talagang nag-workaholic siya, nagtatrabaho siya, nagkakarpintero siya, nagtuturo siya, oh, nagiging fisherman siya. So lahat na lang. Isamantalang isang taon siya sa agriculture, di ba? Naalala niyo yan? First 1 year niya sa pagkapangulo, nagiging agriculture secretary niya. So anong ginawa niya? Anong nangyari? Wala siyang concrete na plano sa agrikultura ng Pilipinas. Oh. So ngayon pa lang niya ipapakita. Oh. Papakita niya na concerned kunwari isa sa mga farmers natin, sa mga mandaragat natin, mangingisda natin. Oh. Pero nung naupo siya sa agriculture bilang isang secretary, anong ginawa niya? Wala, di ba? Dito na naman tayo sa isang congressman. Hindi ko alam kung sinong pangalan o anong pangalan nitong congressman na ito. Kasi noong mga nakaraang araw, may interview or may binitiwang salita si Senator Mig Zubiri tungkol sa impeachment ni Bibi Sara na ito daw ay witch hunt. Oh. So, nag-react ngayon itong congressman.
tingnan natin at kukomentuhan na naman natin tong hinayupak na ito. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Sana hindi na maulit yon. We should limit what we say to the public, especially how we prejudge the impeachment as well as the coming evidence during the trial. Pero Against the Vice President. hindi maiwasan na ma-interpret ang sinasabi nila as telegraphing a dismissal early on before the trial will start. Sir, do you think it's unfair? Kasi ngayon na hindi pa nalalatag yung ebidensya pero sasabihin witch hunt. Remember that the impeachment is a political process. It is an act not only by the members of Congress, but representatives of Filipinos who were delegated by the people to initiate impeachment proceedings. So galing ito sa tao na bumoto sa more than 215 members of Congress who represented Filipinos. Kaya hindi ito witch hunt. Pakinggan muna natin yung ebidensya bago tayo magsalita. Even as a prosecutor, I did not prejudge a conviction or an acquittal. All we're saying is that may ebidensya dito. At naniniwala ang more than 215 members of Congress. At dapat pakinggan nyo before calling it a witch hunt or saying Ang nakalamang lang talaga sa mga tao na ito kasi kilala at congressman. Kung makapagsalita sila talaga nila is talagang pure, malinis, walang bahid na putik, di ba? Yan lang yung nakalamang nito mga to kasi kanila na yung microphone, nasa kanila na yung stage, no? So, every time na magsalita sila, talagang meron na silang venue kaagad. At meron na kaagad silang audience. Kaya naisipan kong pumasok sa politika at gusto ko na rin mag-congressman. Di ba? Mabilis mo lang may pakalat yung mga salita na gusto mong sabihin at iparating sa taong bayan. Di ba? Kahit na hindi naman gusto ng taong bayan ang pinagsasabi mo, pero since na may venue ka na, may audience ka na, at tinatingala ka ng mga taong bayan dahil congressman ka, madali na lang, di ba? Ang sarap ng magiging congressman. Pero totoo yung sinasabi ni Mig Zubiri, Senator Mig Zubiri. Witch hunt naman talaga, di ba? Wala nga kayong evidence Anong ebidensya nyo kay BP Sara? Kayo na nga, galing na mismo sa bunganga mo na ang impeachment is a political process. Pag sabihin natin political process, ibig sabihin, pagka hindi nyo gusto ang politiko at napag-initan ninyo yan, no? Gagawan at hanapan nyo ng paraan para ma-remove sa pwesto, lalo na pagka impeachable officer. Ayaw nyo sa kanila, pagtutulungan nyo yan at hanapan nyo talaga ng paraan para ma-impeach kahit na against sa kagustuhan ng taong bayan. Anong sinasabi nyong gusto ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara? Yung mga congressman nga na mga representative ng taong bayan sa bawat distrito, hindi sila nagkonsulta sa mga taong bayan na kung gusto ba nilang i-impeach si BP Sara. Kayo-kayo lang dyan ang nag-decide, di ba? At meron nga umiikot na balita na napilitan yung mga congressman pumirma dahil sa may kapalit na 150 million. Di ba? Tapos sabihin mo, kagustuhan ng taong bayan is itong mga representative na ito is gusto ng taong bayan na ma-impeach BP Sara. Bulag ka ba? Bulag ka, sir. Bulag ka. Di mo nakita yung mga congressman, di mo nakita yung congressman sa Cebu na umami na siya kung bakit siya
pumirma dahil sa project. Oh, 'di ba? Tapos sabihin mo na gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Kayo lang kasi meron kayong interest. Oh, gusto nyong umupo si Romualdez pagka vice presidente. Then after vice presidente mag-take over niya yung Malacanang. Gusto niyo ganun shortcut I-railroad niyo yung yung kagustuhan ng Diyos niyo diyan sa Kongreso, 'di ba? Anak, di paklong to. Pinapa-high blood mo ako, inom na ako tubig. Nayupak ka. Kala mo naman napakalinis mong tao ka, kagwang. Ikaw, kinonsulta mo yung distrito mo? Ha? Kinonsulta mo sila na kung pabor ba sila sa impeachment ni VP Sara? Decision mo lang yan, di ba? Oh, halos hindi ka nga nagpapakita sa distrito mo siguro, di ba? Nagpapakita ka lang ng eleksyon. Oh. Pero ngayon, tapos ng eleksyon, di ka na nila mahagilap. Oh. Tapos sabihin mo na gusto ng distrito mo na ma-impeach si VP Sara. Anak ng tipaklong ka. Di ba? Style nyo lang yan bulok. Kagwang talaga kayo. Anyway, hanggang dito na lang ako guys at maraming salamat sa mga panonood nyo sa akin. Kahit na alam ninyong walang kwenta ang aking pinagsasabi. Pero binibigyan nyo pa rin ako ng time na mapakinggan ang aking mga opinion sa mga makakapal na mukha sa gobyerno. So thank you so much for watching. Ingat kayo parati kung saan man kayong lupalop sa mundo. God bless everyone. Bye-bye.